Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-usapan na muna natin ang chapter 56 to 59 ng Dragon Ball Super manga. Again guys, para lang ito sa mga viewers na gusto ng canon na Dragon Ball Super. Kaya kung ready na kayo ay magsimula na tayo. At sa unang scene nga ng chapter 56 ay atin makikita itong si Jaco na nagdra-drive ng spaceship at kasama nga niya ang lahat ng Galactic Patrol officers. Sila nga ay papunta sa Earth para maghanda sa pag-atake nila Moro. At sa moment na ito ay nakarating na nga sila sa Earth. At sa panel na din na ito ay naghanda na nga ang lahat ng mandirigma ng planetang Earth at pinangungunahan nga ito ni Piccolo at Gohan. Dito nga ay sinabi ni Yamcha na ito na nga daw ang oras para maipakita nito ang kanyang galing sa pakikipaglaban. At sinabi naman dito ni Chaozu na medyo matagal-tagal na nga daw ang huling niya naging laban kaya sana nga daw ay maalam pa siyang makipaglaban. Dito nga ay sinabi naman ni Jaco na bakit nga daw lagi siyang ina-assign sa planetang Earth. At sa moment na ito ay sinabi ni Gohan na ito na nga daw ang oras at dagdag naman dito ni Piccolo na oo nga daw at hindi nga daw magtatagal ay magdarating na ang mga kalaban nila. Dito naman ay sinabi ni Jaco na sinabihan na nga daw niya itong si Goku pero hindi nga daw niya alam kung nasaan itong si Vegeta. Salita naman dito si Krillin at sinabi nito na wala pa ba sila Goku at Vegeta. Sagot naman dito ni Jaco na makakasigurado ako na magpapakita ang mga yun para lumaban dito kay Moro at para iligtas ang Earth sa kapahamakan. Sa next panel naman ay atin makikita itong si Mr. Pogi na ginigising nga itong si Boo. Sa moment na ito ay nag-aalala nga itong si Mr. Pogi kasi nga daw simula nga daw nang makipaglaban itong si Boo kay Moro ay lagi na nga daw itong natutulog. Sa moment na nga na ito ay tinanong nga ni Dende kay Erza na kung ano nga daw ang itsura ng spaceship ni Moro. Sagot naman ni Erza ay para nga daw itong isang malaking mothership at meron nga daw itong kasamang scout ship. At sa point na ito ay nakatanaw ng spaceship itong si Kami at halos magkatulad nga ito sa sinasabi ni Erza. Kaya agad nang tinuro ni Kami ang space at sinabi nito na parang ganun daw ba. Nang makita nga ito ni Erza ay gulat na gulat nga ito at sinabi nito na yan na nga daw ang spaceship ni Moro. At sa moment na ito ay mabilis nang umatake ang mga ito sa syudad sa Earth gamit ang courier ship nila. At rekta nga itong umatake sa iba't ibang parte ng lugar sa Earth. At nagyasulta nga ito ng malalakas na pagsabog, dito na nga magsisimula ang matinding digmaan sa planetang Earth. Sa next panel naman ay nakaramdam nga itong sila Gohan na meron nga daw nangyayaring masama sa ibang parte ng lugar sa Earth. Kaya napagdesisyonan nila na maghiwa-hiwalay para nga mas mapabilis ang kanilang gagawing trabaho. Sinabi dito ng matanda na sila na nga daw ang bahala sa mga criminals na kasamahan ni Moro at itong sila Piccolo at Gohan naman daw ay sila na nga daw ang bahala sa mga boss ng kalaban nila. At dito nga ay mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga ito, pati nga sila Yamcha ay nakipag-cooperate sa balak gawin nila Gohan. Kasama nga nila dito ang lahat ng puwersa ng mga taga-Galactic Patrol officers. At sa moment na ito ay nakita nga ni Krillin ang isang criminal na nakalaban na niya noong nakaraan, kaya nga mabilis itong inatake ni Krillin sa pamamagitan ng isang suntok pero mabilis nga lang itong nasalag ni Yonba at sinabi nito na ikaw na naman. Sagot naman dito ni Krillin na hindi, iba na ako ngayon kasi nag-training ako para mas lalong pang lumakas. Dito nga ay sinabi ni Yonda na tapusin na nga daw nila ang kanilang laban. Sa moment na ito ay sinabihan nga ng tatlong kasamahan ni Moro itong si Yonda na siya na nga daw ang bahala dyan kay Krillin at sila nga daw ay pupunta sa ibang lugar na pwede nilang sirain. Agad naman itong sinanayunan ni Yonda. Sinabi nga ni Krillin sa kasama niya na kahit mataba nga daw ang kanilang kalaban ay mabilis pa rin daw ito. Ngunit iniwanan nga siya ng matanda at sinabi nito na siya na nga daw ang bahala sa tatlong babae na umalis kanina. Dahil dito ay mabilis ning sinuntok ni Yonba itong si Krillin sa mukha nilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. At nagsimula na ngang maglaban dito si Yonba at Krillin. At sa next panel naman ay ating makikita itong sila Gohan at Piccolo na magkasama at parang may iniintay nga itong dalawa. Sa moment na ito ay dumating na nga itong si Shimoreka at mag-isa nga lang ito. Dahil dito ay nagtaka nga sila Gohan kaya tinanong ni Piccolo itong si Shimoreka kung bakit nga daw mag-isa lang ito. At payabang na sinabi ni Shimoreka na sige yan ang gusto niyo. At biglang naramdaman ni Gohan at Piccolo na may kumapit sa kanilang leeg, ito pala ay si 7-3 at gumamit nga ito ng invisible na ability kaya nga walang kahirap-hirap nitong nagaya ang ability nila Gohan at 7-3. Dahil sa ginawa na pag-copy ng ability ni 7-3 ay tuwang-tuwa naman itong si Shimoreka at sinabi nito na ngayon nga daw ay useless na nga daw ang ginawang pagpapalakas ng mga ito kasi nga daw na-copied na ni 7-3 ang kanilang ability. At sa point na ito ay mabilis nang dumistansya itong si 7-3 para maghanda ng pag-atake at gagamitin nga nito ang beam cannon ni Piccolo.
Dito nga ay talagang ginamit na ni 7-3 ang Beam Cannon na rekta kanda Gohan at Piccolo pero gumamit naman si Gohan ng shield para mapigilan ang atake na ginawa ni 7-3 at sa moment na ito ay ipinaikot nga ni Gohan ang shield na ito papunta kay 7-3. Dito naman ay mabilis na umatake din itong si Piccolo gamit ang Beam Cannon niya. Dahil sa pinagsama na lakas nila Gohan at Piccolo ay hindi na nga nagawa pang mapigilan ito ni 7-3. At ito nga ay rektang tumama kay 7-3. Dahil sa atake na ginawa nila Gohan ay gulat na gulat nga itong si Shimoreka kasi napakalakas na pag-atake nga daw nun. Sa moment na ito ay naputol nga ang kaliwang braso ni 7-3 pero agad nga niya itong naibalik. Dito naman ay sinabi ni Shimoreka na gamitin na nga daw ni 7-3 ang ability ni Gohan at agad naman itong sinunod ni 7-3. At naghanda nga itong si 7-3 ng pag-atake at nag-switch na nga ito para gamitin ang ability ni Gohan. At mabilis nga itong umatake kanda Piccolo at Gohan gamit ang malakas na Wave Blast pero mabilis naman itong naiwasan ni Gohan at Piccolo. Sa point na ito ay agad niyang sinundan ni 7-3 ng sunod-sunod na pag-atake at ito nga ay rektang tatama kanda Gohan. Bilang isang counter-attack ay sinabayan nga ni Piccolo ang atake nitong si 7-3. Dahil sa bilis ng paggalaw ni Gohan at sa tulong nga ni Piccolo ay mabilis niyang nakalapit si Gohan kay 7-3 at mabilis nga niya itong sinuntok sa mukha dahilan kaya nga ito ay tumalbog ng malayo. Sa ginawang pag-atake ni Gohan ay sinabihan nga ni Piccolo ito na ayos nga daw yan. At sinabi nga dito ni Jaco na isang ability nga lang daw ang kayang gamitin ni 7-3 at hindi nga daw nito kayang pagsabayin yun. Dahil sa sinabi ni Jaco ay nababahala na nga itong si Shimoreka. Sa next panel naman ay nakikipaglaban nga itong si Yamcha at walang kahirap-hirap na niyang tinalo ang ibang mga kasamahan nila 7-3 kahit na mag-isa lang siyang lumalaban. After nga niyang talunin ang mga ito ay mabilis nga siyang pumunta sa ibang lokasyon para maghanap ng mga criminals na kasamahan nila 7-3. Sa next panel naman ay tuloy pa din sa pakikipaglaban itong si Piccolo at Gohan laban dito kay 7-3. Sa point na ito ay sabay ngang umatake itong sila Gohan at Piccolo at ito nga ay rektang tumama kay 7-3. Sa lakas ng atake na ginawa nila Gohan ay parang nanghina na nga itong si 7-3. Pero desperadong inutusan ni Shimoreka itong si 7-3 at sinabi nito na gamitin na nga daw ni 7-3 ang ability ni Moro. At sa point na ito ay balak na ngang gamitin ni 7-3 ang ability ni Moro. Pero mabilis naman sinipa ni Android 17 at Android 18 itong si Shimoreka at 7-3 dahilan kaya nga ito ay tumalbog. Sa point na ito ay sinabi ni Android 17 na ito na ba yun sinasabi nilang malakas na kalaban. Parang hindi naman ito kalakasan. Dumating na nga dito sila Piccolo at Gohan. Sinabi nga ni Gohan dito kay Android 18 na kamusta nga daw si Trunks at Goten. Sagot naman dito ni Android 18 na nasa farm nga daw at ginawa munang tagapagbantay ni 17. Sa moment na ito ay sinabi ni Android 17 na tapusin na nga daw nila itong laban. Dito naman ay nagulat nga itong si Moro sa pagsulpot nitong si Android 17 at Android 18. Ayon sa kanya ay hindi pa nga daw niya nakikita ang dalawang yan. Pero sabi nito na wala nga daw siyang pakialam basta daw ang mahalaga ay may malalakas na energy daw ang mga ito. Sa next panel naman ay napunta ang scene sa planetang Yardrat at patuloy pa din sa pag-eensayo itong si Vegeta ng teknik na itinuturo ni Tandang Paibara. Ayon nga dito kay Tandang Paibara ay dapat daw nilang ma-perfect ang teknik na ito kasi nga daw bagay hindi daw ito na perfect ay masasayang nga lang daw ang paghihirap nitong si Vegeta. Dito nga ay determinado itong si Vegeta na magawa ang teknik na ito para matalo itong si Moro. Sa next panel naman ay naliligaw na nga itong si Goku sa space dahil nga hindi nga niya alam ang daan papunta sa planetang Earth. At sa last panel nga ay ipinakita itong si Frieza na kasalukuyan na nasa space. At nalaman na nga niya ang balita about sa nangyayari sa planetang Earth. Ito nga dapat ay papunta sa planetang Earth pero nagbago na nga ang isip nito kaya ibang planeta na muna ang kanyang sisirain. At sa unang panel nga ay atin makikita itong si Bulma na gumagawa nga ng paraan para mapanood ang laban na nagaganap sa planetang Earth. At dahil sa talino nito sa technology ay nagawa nga nitong ma-set up ang mga drone. Kaya napapanood na nga nila sa screen ang nangyayaring laban sa Earth. Dito nga ay atin makikitang naglalaban nga itong sila Yonba at Krillin. Sa moment na ito ay mabilis ngang bumato ng napakadaming kesan itong si Krillin. Pero mabilis nga lang itong naiwasan ni Yonba at dahil sa pag-iwas nito ay mabilis naman siyang nakalapit kay Krillin gamit ang rolling technique nito. Kaya nga mabilis nitong tinamaan si Krillin ng atake niya dahil sa atake na ito ay tumalsik itong si Krillin. Sa point na ito ay mabilis ngang itinaas ni Krillin ang kamay nito at pinabalik nga nito ang kisa na binato niya kanina na parang boomerang. Dahil dito ay tinamaan nga itong si Yonba sa mukha.
Mabilis namang bumangon itong si Clearin para patamain na nga lahat ng kisa nito pero mabilis lang itong iniwasan ni Yonder dahil dito ay papatama na nga kay Clearin ang sariling atake nito pero sa point na ito ay tumagos nga lang sa katawan ni Clearin ang Kaizen. Ito pala ay isa lamang image move at mabilis niyang ginamit ni Clearin ang isang malakas na wave blast, ito ay rektang tumama kay Yonder dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Sa point na ito ay napasuko nga ni Clearin si Yonba at dinala na nga ng taga-Galactic Patrol si Yonba sa spaceship. At mabilis namang hinanap ni Clearin ang matanda na si Muten Roshi na kasama niya kanina at nakita nga niya ito na kasalukuyan nakikipaglaban sa tatlong babaeng kasamahan nila Moro. Sa point na ito ay galit na galit nga ang tatlong babaeng kasamahan ni Moro sa matanda. Pero dito nga ay gusto pa nga din makipaglaban ng matanda sa tatlong babae na ito. At sa next panel naman ay atin makikita itong si Tenshinhan na kasalukuyan nakikipaglaban sa isang robot na walang kahinaan. Kahit anong gawin pag-atake nila Tenshinhan ay hindi nga talaga ito tinatalaban at mas lalo pa itong nagiging mas delikado. Sa point na ito ay sinabi na nga ng mga kasamahan nila na Galactic Patrol na ito nga daw ay isang kasamahan ng isang grupo na tinatawag na Race of Metal Men. Gawa nga daw ang mga ito sa isang metallic substance. Dahil nga daw hindi ito tinatalaban ng kahit anong atake ay may kahinaan naman daw ito. Ang kahinaan nga nito ay kailangan nga daw itong insultuhin. Dito nga ay hindi makapaniwala si Tenshinhan sa sinabi ng mga taga-Galactic Patrol. Pero sinubukan pa rin niya ito. Sa point na ito ay hindi nga bumana ang unang pang-asar nito. At sa pangalawa nga ay hindi pa din kaya napagpasyahan ni Chozo na siya na ang mang-asar dito. At dito nga ay inasar na ni Chozo ito at dahil dito ay bigla na nga lang itong nag-shutdown. At sa next panel nga ay itinuloy lang ang labanan sa pagitan nila Tandang Muten Roshi at sa tatlong babaeng kasamahan nila Moro. Dito nga ay pinaglalaroan lang ng matanda ang tatlong ito. Lumalaban nga ang matanda ng naka-blindfold at hindi nga ito matamaan ng kahit anong atake mula sa mga babae. Dahil dito ay inis na nga ang tatlong babae na ito. Sa moment na ito ay sinabi ng matanda na bagay nga hindi nito ginawa ang kabutihan at nakagawa nga ito ng kasamaan ay kailangan nga nitong magbayad bilang kabayaran ay bumalik na kayo sa Galactic Patrol Prison. Dito nga ay biglang sinabi ng isang babae na gawin na nga daw nila ang kanilang huling teknik. At biglang nag-fusion ang tatlo na ito at naging isang malaking babaeng bakulaw. Dahil sa ginawa ng mga ito ay gulat na gulat nga itong sila Clearin at mabilis ngang sinuntok ng malaking babae itong si Clearin dahilan kaya nga ito ay tumalbog ng malayo. At sa moment na ito ay sinipa naman ito ang matanda at talagang tumalsik ito ng napakalayo. After ng atake na ito ay talagang nasaktan nga itong sila Clearin at Muten Roshi. Sa next panel naman ay atin makikita itong sila Denden na pinapanood nga nila ang mga labanan na nangyayari sa planetang Earth. At biglang ang naramdaman ni Ursa at Denden na gumagalaw na nga daw ang spaceship nitong si Moro. At dito nga ay atin makikita na bumaba na nga itong si Moro at sa Ganbo sa spaceship. At sa moment na ito ay patuloy pa din sa pakikipaglaban itong si Android 17 kay 7-3. Dito nga ay ating makikita na wala nang magawa itong si 7-3 sa lakas ni Android 17. At nang tatapusin na nga ni Android 17 ang laban ay bigla namang dumating dito si Moro at agad nga nitong dinakot ang ulo ni 7-3. Sa ginawa ni Moro ay gulat na gulat nga itong sila Gohan. At sa point na ito ay sinabihan nga ni Moro itong si 7-3 na wag nga daw nitong gamitin ang ability niya kung ito naman pala ay magpapatalo sa mga kalaban nila. Mabilis naman itong ibinoto ni Moro itong si 7-3 kay Shimoreka at sinabi dito ni Moro na tulungan nga daw nito si 7-3 na makapag-recover. Sa point na ito ay sinabi ni Saganbo na dalhin nga daw ni Shimoreka itong si 7-3 sa kanilang spaceship. Dito naman ay sinabi ni Piccolo na ito na pala yun sinasabi nilang Moro at kakaiba nga ang chi na meron ito. Sa moment na ito ay nasense na nga ni Gohan ang chi nito at naramdaman nga niya ang kakaibang chi nito na parang sobrang daming tao na nag-iiyakan sa sakit. Salita naman itong si Jaco at sinabi nito na ang ability nga daw nan ay kaya nitong mang-absorb ng energy ng living things. At ang mga energy na na-absorb nito ay niko-convert niya sa kanyang sariling kapangyarihan at dahil dito ay pwede niyang i-absorb ang energy ng Earth hanggang ito ay masira. Sa moment na ito ay sinabi ni Moro na wala pa ba ang dalawa. Sagot naman dito ni Gohan na magpapakita ang mga yon sila ngayon ay nasa training para magpalakas, sa pagbalik nila ay nakakasigurado ako na matatalo ka na. At dagdag pa dito ni Gohan na ang trabaho ko ay ang protektahan ang planetang Earth sa mga taong gustong sirain ito. Sinabi naman dito ni Moro na ikalma mo lang ang sarili mo. Iintayin ko ang dalawa na yun para hindi masayang ang pagod ko sa pag-absorb ng energy ng planetang ito. At alam ko ang dalawa na yun ay may sobrang lakas na chi na mas lalo pang lumalakas sa ngayon kaya iintayin ko sila.
Sa moment na ito ay may sinabi nga itong si Saganbo kay Moro. Balak nga dito ni Saganbo na siya na muna ang lumaban sa mga ito. Agad naman itong pinayagan ni Moro pero sinabi pa din nito na wag nga daw nitong papatayin ang mga kalaban nila at siya na ang bahala sa mga yan. Sagot naman dito ni Saganbo na naiintindihan nga daw niya at naglakad na nga ito pero mabilis naman kinapitan ni Moro sa likod itong si Saganbo at binigyan nga niya ito ng napakalakas na chi. Dahil sa ginawa nito ay biglang ang lumakas ang chi na meron itong si Saganbo. At dito naman ay napansin nga ni Gohan na biglang ang tumaas o lumakas itong si Saganbo. Ito namang si Jaco ay hindi siya makapaniwala na kaya pala ni Moro na magpasa ng chi sa ibang tao. Dito nga ay mabilis na sumugod itong si Saganbo kay Android 17 at umatake nga ito ng napakalakas na suntok. Pero mabilis naman itong sinalag ni Android 17 ngunit talagang napakalakas nito dahilan kaya nga tumulong na itong si Android 18 sa pagpigil dito. Pero kahit anong gawin nila ay napakalakas talaga nito kaya napagpasyahan na nga nila Gohan na tumulong na kanda Android 17. Pero wala silang nagawa dahil walang kahirap-hirap na pinagbalibagan ni Saganbo itong sila Gohan. Sa moment na ito ay sinabi ni Jaco na sobrang lakas na nga daw nito at hindi na nga daw ito yon Saganbo na nakilala niya. At sa next panel naman ay nakita na nga nila tensyonan itong si Yamcha na kasalukuyan nakikipaglaban sa mga kasamahan ni Moro kaya agad nga nila itong pinuntahan. Sa next panel naman ay atin makikita itong sila Cleary na kasalukuyan na nagtatago sa isang malaki at malakas na bakulaw. Sinabi nga dito ni Cleary na sa oras na ito ay matatalo na kami sa mga kasamahan ni Moro. Kaya kailangan ng makabalik ni Goku sa planetang Earth. Sa next panel naman ay tuloy pa din na naliligaw nitong si Goku sa space. At nag-struggle nga siya sa pag-sense ng chi mula sa planetang Earth. Nang bigla nga siyang nakasense ng isang chi na pwede na niyang magamit para makapag-teleport sa planetang Earth. Ito pala ay si Cleary. Ang ginawa nga dito ni Cleary ay nagpalabas nga siya ng napakalakas na chi para nga magawang masense ni Goku ito. At sa next panel naman ay papaatake na nga kay Cleary ng malaking bakulaw pero sa moment na ito ay nakapag-teleport na nga itong si Goku. At ito naman ay ikinasaya ni Cleary. At sa unang panel nga ay atin makikita itong si Goku na napasuko na nga niya ang tatlong babae na kasamahan ni Moro. Balak na nga niyang hanapin ang iba pa nilang kasamahan para tulungan nga ang mga ito. Pero bago nga ito umalis ay kinausap na muna siya ni Cleary at sinabi nito na nakapag-training ka ba Goku at enough na ba ang lakas mo para matalo itong si Moro. Sagot naman dito ni Goku na nakapag-training na nga daw siya at sapat na daw ang lakas niya para matalo itong si Moro. Salita nga ulit itong si Cleary na kung ito nga daw si Goku ay nag-aalala sa lakas nitong si Moro. Pero sinabi dito ni Goku na excited na nga daw siya makalaban ulit itong si Moro at sa point na ito ay nag-teleport na nga itong si Goku. Si Goku nga ay pumunta sa lokasyon nila Yamcha na kasalukuyan na nakikipaglaban. At mabilis nga nitong sinalag ang atake ng kalaban nila Yamcha at inatake nga niya ito ng napakalakas. Dahil sa atake na ito ay napasuko na nga niya ulit itong isa pang kasamahan ni Moro. Sa point na ito ay tinanong nga ni Goku itong sila Yamcha kung natalo na nga daw ba nila ang ibang kasamahan ni Moro. Sagot naman dito ni Yamcha na oo kasi yung iba ay mahihina lang kaya na-handle namin ang mga yon at dagdag pa dito ni Yamcha na sige pumunta ka na Kande Gohan kasi alam ko na mas kailangan kanila sa ngayon. At sa moment na ito ay nag-teleport na nga itong si Goku. Sa next panel naman ay tuloy pa din sa pakikipaglaban itong sila Gohan dito sa pinalakas na Saganbo. Kahit anong gawin nga ng mga ito ay wala silang magawa sa kakaibang lakas na meron itong si Saganbo. Sa moment na ito ay sabay ngang umatake itong si Gohan at Piccolo gamit ang isang malakas na Wave Blast. At tinudo na nga nila ang lakas na meron sila para matalo itong si Saganbo. At sa lakas ng binitawang atake nila Gohan ay maaari nga nilang masira ang planetang Earth. Sa atake na ito ay wala ngang epekto ito kay Saganbo at mabilis nitong sinuntok ang dalawa dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng napakalayo. Dito nga ay sinabi ni Android 17 na sobrang tigas na daw ng katawan nito kaya daw hindi ito tinabla ng atake nila Gohan. Sa moment na ito ay sinabi ni Jaco kay Saganbo na parang naging sunod sa nore na lang daw ito sa mga inuutos ni Moro at nagmumuka na nga daw itong aso. Salita naman itong si Saganbo at sinabi nito na si Lord Moro nga daw ang dahilan kung bakit siya nakalaya sa sobrang pangit na lugar na yon. Ito nga yung Galactic Prison. At binigyan pa niya ako ng ganitong klase ng lakas. Sinabi naman dito ni Jaco na sa ginawa mo na pagsunod dyan kay Moro ay parang kinulong mo na din ang sarili mo. Sa sinabi ni Jaco ay nagalit na itong si Saganbo at lalapitan na nga nito itong si Jaco. Pero patakot namang sinabi ni Jaco na joke lang daw yun.
Sa point na ito ay lalapitan na nga ni Saganbo itong si Jaco pero bigla nga siyang tinamaan ng isang malakas na pag-atake. Sa nangyari na ito ay nagtaka nga si Saganbo dito at pati na din si Gohan at Piccolo. At sinundan pa ito ng napakalakas at napakadaming pag-atake na rektang tumatama dito kay Saganbo at ito nga ang naging dahilan kung bakit biglang nanghina ito. Sa moment na ito ay nagtataka na nga itong si Saganbo sa nangyayari sa kanya. Sinabi naman dito ni Gohan na si Goku na nga daw yan. Pero sinabi naman dito ni Piccolo na hindi nga daw niya makita at masense itong si Goku. Sa moment na ito ay nagtaka nga itong si Jaco kasi hindi nga daw nila nakikita itong si Goku. Pero sagot naman dito ni Piccolo na nakikita mo ba ang ginagawa ni Goku? Sagot nga dito ni Jaco na oo, ang vision nga daw ang kanyang pinakamalakas na armas. At lumalaban nga itong si Goku sa super duper hyper speed. Sa point na ito ay masaya nga itong si Moro kasi nga nakapunta na dito yung isang nakalaban niya sa Namekia na kayang gumamit ng teleportation. Dito nga ay hindi na nakapagpigil itong si Moro at sumigaw na nga ito na ipakita mo na ang sarili mo. Pero sa moment na ito ay inaatake pa din ni Goku itong si Saganbo at dito nga ay binigyan ulit ni Moro ng sobrang lakas na chi itong si Saganbo. At dito nga ay nagpakita na itong si Goku kay Moro. Sinabi nga dito ni Goku na sana ay tama ako na kaya na kitang matalo at nalagpasan ko na ang lakas mo sa ngayon. Sinabi naman dito ni Moro na talagang ang lumakas ka. Dito nga ay tuwang-tuwa na itong sila Gohan kasi nga nasa Earth na si Goku. Sa moment na ito ay sinabi ni Goku na hindi na ako yun una mong nakalaban. After nito ay desperadong tumayo itong si Saganbo at gusto pa nga rin itong lumaban. Sinabi nito na siya na nga daw ang bahala dito kay Goku. At agad naman sinabi ni Moro kay Goku na kalabanan mo na muna yang si Saganbo. Pero paggalit niyang sumigaw itong si Goku at sinabi nito kay Saganbo na lahat ng mga kasama mo ay mga nakakulong na ulit kaya ikaw ay sumuko na lang at wala ka nang magagawa. Dito nga ay sinabi ni Saganbo na ayaw ko nang bumalik sa walang kwentang prison na yon at dito nga ay biglang nag-power up itong si Saganbo. Sa moment na ito ay sinabi ni Goku na wala na akong mapapagpilian kaya kailangan ko na itong kalabanan at dagdag pang sabi nito kay Moro na intayin mo ako Moro at ikaw na ang susunod ko. Sa point na ito ay mabilis nang nag-teleport itong si Goku sa lokasyon nila Gohan at nag-usap na dito itong sila Piccolo, Gohan at Goku. Sinabi dito ni Goku kay Gohan na pasensya ka na at nagsimula ka na namang makipaglaban. Pero sagot dito ni Gohan na pasensya papa hindi ko na naman nagawang iligtas ang planetang Earth. Salita dito si Goku na anong sinasabi mo na sense ko na nag-training kayo ng matindi. Nagsalita naman dito si Piccolo at sinabi nito na kahit na nag-training kami wala pa din kaming nagawa. Sa moment na ito ay sinabi ni Goku na ako na ang bahala dito kay Saganbo. At mabilis naman umalis itong si Gohan at Piccolo. Mabilis nang nag-Super Saiyan Blue itong si Goku at ito naman ay kinagulat ni Moro. Sa point na ito ay mabilis nang sumugod itong si Saganbo at umatake ito ng napakadaming suntok pero mabilis lang itong nasalag ni Goku. At umatake nga itong si Goku ng isang suntok sa sikmura ni Saganbo at dahil sa atake na ito ay tumalsik nga ito. Pero mabilis namang naka-recover itong si Saganbo at sumugod ulit ito kay Goku sa pamamagitan ng pagtuhod nito at susundan pa sana ni Saganbo ito ng isang suntok. Pero naiwasan na nga ito ni Goku at sinipa na nga niya ito dahilan kaya nga ito ay tumalsik ulit. At nang nasa ere pa itong si Saganbo ay mabilis naman itong sinundan ni Goku at inatake nga niya ito sa likod dahilan kaya nga ito ay tumalsik pababa. After ng atake na ito ay sinabi ni Goku na tapos na nga daw ito kaya si Moro naman daw ang susunod na lumaban sa kanya. Pero tumayo pa nga itong si Saganbo at gusto pa rin itong labanan si Goku. Dahil dito ay nagtaka na nga itong si Goku bakit nga daw may malay pa ito. Sinabi naman ni Jaco na baka nga daw binigyan ulit ni Moro itong si Saganbo ng kapangyarihan kaya nga na-handle pa nito ang atake na ginawa ni Goku. At sa moment na ito ay sumigaw naman itong si Moro at sinabi nito kay Saganbo na gusto mo pa bang lumaban. Sagot dito ni Saganbo na gusto ko pa. At binigyan nga ulit ni Moro itong si Saganbo ng napakalakas na chi at dahil dito ay parang na-reach na nga ni Saganbo ang capacity niya. Paggalit namang sinabi ni Goku na tama na daw at hindi na daw kayang i-maintain ni Saganbo ang ganong klase ng chi. At mabilis namang umatake itong si Saganbo kay Goku ng napakalalakas na atake pero nasasalag lang ito ni Goku. Sa moment na ito ay sinabi ni Moro kay Goku na hindi yan yung form na ipinakita mo kanina. Kaya ipakita mo na Son Goku. At binigyan nga ulit ni Moro ng napakalakas na chi itong si Saganbo at ito nga ay nagresulta ng pagkamatay nito. At mabilis namang inatake ni Goku itong si Moro mula sa likodan pero mabilis lang itong nasalag ni Moro. Sa moment na ito ay sinabi ni Moro na hindi pala kayang i-handle ng mga normal na mortal ang ganong kalakas na kapangyarihan.
Sinabi naman dito ni Goku na di ba kaibigan mo itong si Saganbo. Pero bakit mo siya pinatay? Sumagot naman dito si Moro at sinabi nito na kaibigan. Baka alagad. Kahit mawala ang mga yan ay kaya ko pa din kumilos ng para sa akin. At sa point na ito ay sinabi ni Goku kay Moro na ipapakita ko na ang form na ginamit ko kanina. At sa moment na ito ay nag-concentrate na itong si Goku at ginamit na nga niya ang bagong form niya. Sa point na ito ay nagulat na itong si Moro at sinabi nito na hindi yan ability ng isang mortal. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na tama ka at ito nga pala ang teknik ng mga gods. Ito ang Ultra Instinct. At sa unang panel nga ay atin makikita itong si Goku na kasalukuyang gamit ang teknik ng Ultra Instinct. Nang makita nga ito ni Gohan at Piccolo ay nagulat nga sila at masayang sinabi dito ni Gohan na yan na ba ang Ultra Instinct. Salita nga din dito si Piccolo at sinabi nito na nagagawa na pala ni Goku na ma-activate ito sa madaling panahon. Sa moment na ito ay sinabi ni Moro na pwede palang gamitin ng mga mortal ang divine technique ng gods. At ito nga ay talagang nakakagulat. Sa point na ito ay naghanda na nga itong si Goku at sinabi nito kay Moro na simulan na natin ang laban. At sa kabilang banda naman ay sinabi ni Piccolo na sa laban nila Goku at Moro ay dito na natin makikita ang kapalaran ng Earth, siguro hindi lang Earth baka pati na ang buong universe. At sa moment na ito ay mabilis na umatake itong si Goku sa pamamagitan ng pagsuntok nito sa hangin pero ito nga ay rektang tumatama kay Moro. At sunod-sunod na atake nga ang ginawa dito ni Goku na lahat naman ay tumama ng rekta kay Moro pero mga ilang segundo lang ay nagdepensa na nga itong si Moro. Sa point na ito ay sinabi ni Piccolo na umaatake ba si Goku. Sagot dito ni Jaco na umaatake na nga daw ito na kung saan ito nga daw ay sumusuntok sa hangin para gawing air blast. Pero sa moment na ito ay naiinis na nga itong si Moro sa ginagawang pag-atake ni Goku. Kaya nga mabilis na ginamit ni Moro ang kanyang fire ability, ngunit naiwasan lang ito ni Goku sa pamamagitan ng paglipad nito ng mataas. Pero sa point na yun ay nakita nga siya ni Moro at mabilis nga niyang inatake ito ng napakadaming wave blast. At nang papatama na nga kay Goku ang wave blast ay bigla nang nagkaroon ng gap at mabilis na sumugod itong si Goku at umatake ito kay Moro sa pamamagitan ng pagsuntok pero nasalag naman agad ito ni Moro. After nga ng pagsalag ni Moro ay tuloy pa din sa pag-atake itong si Goku at bigla nga itong napunta sa likod at sinipa nga nito si Moro at sinundan pa ito ni Goku ng isang malakas na suntok pero nasalag din naman ito ni Moro. Sa moment na ito habang umaatake si Goku ay naiisip ni Moro na baka nga daw ang teknik na ito ay kayang mag-boast ng agility. Dito nga ay ginamitan na ni Moro ng magic ability itong si Goku sa pamamagitan ng pag-immobilize nito sa kamay at paa ni Goku at dahil sa atake na ito ay nagkaroon nga ng open shot itong si Moro at mabilis nang sinipa ni Moro itong si Goku dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Pero habang nasa ere itong si Goku ay mabilis naman niyang tinanggal ang mga magic ability na ginamit sa kanya at ito nga ay mabilis na pumunta sa likod ni Moro. Sa next panel naman ay napunta ang scene sa planetang Yargrat kung saan ay kasalukuyang nag-training itong si Vegeta at naramdaman nga ni Vegeta na gumagawa na nga daw ng moves itong si Moro at hindi nga sigurado itong si Vegeta kung si Goku nga daw ang kalaban nito. Sa next panel nga ay balik lang sa scene kung saan ay umiiwas nga itong si Goku sa mga atake ni Moro. Sunod-sunod na atake nga ang ginagawa dito ni Moro at ginamit na nga niya ang kanyang magic ability. Sa moment na ito ay sinabihan nga ni Goku itong sila Gohan na umalis na nga daw sa lugar na ito. Sinabi naman dito ni Gohan na huwag na nga daw mag-alala itong si Goku sa planetang Earth kasi nga daw kapit na nga daw nila ang mga Dragon Balls at sila na nga daw ang bahala na ibalik sa normal ang planetang ito, na agad naman itong naintindihan ni Goku at mabilis na ngang umalis itong sila Gohan sa lugar na yon. Sa point na ito ay habang umiiwas itong si Goku sa atake ni Moro ay nag-charge na nga siya ng Kamehameha Wave at mabilis naman siyang nakalapit sa posisyon ni Moro at handa na nga itong si Goku na i-release ito, ngunit gumamit pala itong si Moro ng illusion technique niya para nga i-fake itong si Goku. Pero inatake pa rin ni Goku ang Moro na nasa harap niya gamit ang Kamehameha Wave. At agad namang nag-react itong si Moro, sa moment na ito ay gumamit din si Moro ng Wave Blast at nagsalita nga ito at sinabi nito na paano mo nalaman na illusion lang yun kanina. Sagot naman dito ni Goku na hindi na nga daw siya matretract ng paulit-ulit na moves nitong si Moro. Dahil sa lakas ng atake na pinakawalan nila Goku at Moro ay talagang ramdam at nakikita nga nila Android 17 ang laban na yon. Sa moment na ito ay nakarating na nga itong sila Gohan sa lokasyon nila Android 17. Sa moment na ito ay sinabi ni Android 17 na si Goku na nga daw ba yon. Dito naman ay salita itong si Android 18 at sinabi nito na bumalik na ba si Goku at sobrang lakas na ba talaga nito. Pero sagot naman itong si Piccolo na mahirap nga daw masabi kasi nga daw hindi daw niya magawang ma-read ang chi nito.
At sa point na ito ay tuloy pa din sa pagbuhos ng lakas itong sila Goku at Moro. Ngunit mabilis nang umalis itong si Goku sa pamamagitan ng pagpunta nito ng mabilis sa itaas pero agad naman itong sinundan ni Moro. Dito nga ay mabilis na umatake si Goku pero mabilis lang itong nasalag ni Moro, sunod-sunod na atake na ang ginawa dito ni Goku. Dahil sa dami ng atake at bilis ng galaw ni Goku ay dito nga ay tinamaan na nga itong si Moro ng isang sipa dahil dito ay tumalsik na itong si Moro. Ngunit habang nasa ere itong si Moro ay mabilis nga niyang ginamitan ng magic ability itong si Goku at mabilis niyang pinalapit itong si Goku sa kanyang posisyon. Bilang pag-counter ni Goku sa gagawing atake ni Moro ay ginamit nga niya ulit ang atake na ginawa niya kanina, ito nga yun pagsuntok niya sa hangin at ito naman ay rektang tumama dito kay Moro. Tuloy-tuloy nang umatake itong si Goku dito kay Moro to the point na nakalapit na nga itong si Moro at mabilis namang sumuntok sa sikmura itong si Goku pero agad na din nakasuntok itong si Moro sa sikmura ni Goku. Dahil sa lakas ng atake na yon ay mabilis nang tumigil ang dalawa. Pero ilang segundo pa lang ay mabilis na ulit sumugod ang dalawa sa isa't isa. Sa next panel naman ay tuloy pa rin sa pag-uusap itong sila Piccolo. Dito nga ay sinabi ni Gohan na parehas nga daw mabilis at magaling makipaglaban itong sila Moro at Goku. Pero sabi naman dito ni Piccolo na mas mabilis nga daw si Goku. At sa point na ito ay sinabi ni Android 80 na ibig sabihin nun mananalo si Goku laban dyan kay Moro. Pero dagdag pang ang sabi dito ni Piccolo na hindi pa nga daw ginagamit ni Moro ang pag-absorb ng energy. Ngunit sa point na ito ay nag-attempt nga itong si Moro na gamitin kay Goku ang pang-absorb nito ng energy. Pero sa bilis ng paggalaw ni Goku ay hindi na magawa ni Moro na ma-absorb ang energy nito, at bigla nang nawala si Goku. Sa pagtingin ni Moro sa likod niya ay nandun na nga si Goku para umatake dito kay Moro pero nasalag naman agad ito ni Moro. Dito nga ay nag-try ulit si Moro na gamitin ang ability niya pero dahil sa bilis ng paggalaw ni Goku ay hindi nga umaabot kay Goku ang reach ng ability ni Moro. Dahil dito ay napansin nga nila Gohan na hindi nga daw magawang ma-absorb ni Moro ang energy ni Goku dahil nga daw sa sobrang bilis nitong gumalaw. Dito naman ay salita itong si Piccolo at sinabi nito na hindi nga daw siya makapaniwala nang dahil sa bilis ng galaw ay maaari palang ma-dodge ni Goku ang ability ni Moro. Sa point na ito ay masayang sinabi ni Jaco na napaghandaan na nga daw ni Goku ang main ability ni Moro. Dito nga ay tuloy pa din sa pag-atake si Goku at dahil sa bilis ng pag-atake at pag-iwas nito ay wala nang ang magawa si Moro. Sa point na ito ay tinamaan nga si Moro ng isang malakas na sipa ni Goku dahilan kaya nga tumalsik itong si Moro. Sa moment na ito ay tuwang-tuwa sila Piccolo, Gohan at Jaco kasi nga daw lumalaki nga daw ang chance ng pagkapanalo ni Goku sa laban. At sa next panel naman ay napunta ang scene dito Kanda Whis na kung saan ay pinapanood nga nila ang labanan na nangyayari sa planetang Earth. Dito nga ay sinabi ni Whis na kahanga-hanga nga daw ang ginawang training ni Meres dito kay Goku, talaga nga daw ang laki ng improvement nito. At dagdag pa dito ni Whis na binabati nga daw niya itong si Meres. Na agad namang nagpasalamat itong si Meres sa sinabi ni Whis. Pero sa point na ito ay gutom na nga itong si Meres at sinabi nito kay Meres na, "Oy bata, di ba matagal kang nasa mundo ng mga mortal, so maalam kang magluto ng masasarap na pagkain?" Sagot naman dito ni Meres na sa Galactic Patrol daw siya inilagay kaya nga daw hindi siya maalam magluto. Dito naman ay salita itong si Meres at sinabi nito na nagsayang ka lang ng oras sa space. Sa moment na ito ay tuloy pa din sa pag-uusap itong si Whis at Meres, sinabi dito ni Whis na na-master ba ni Goku ang Ultra Instinct? Di ba dapat magiging color white ang buhok nito? Sagot dito ni Meres na hindi nga daw. Sa next panel naman ay tuloy pa din na naglalaban itong si Goku at Moro. Sa point na ito ay nakakalamang nga itong si Goku sa laban nila pero nang susugod na nga itong si Goku kay Moro para umatake ay bigla namang gumamit si Moro ng fire ability. Pero agad naman naiwasan ito ni Goku. After ng atake na yon ay nagsalita nga itong si Moro at sinabi nito na ano nga daw ang problema, parang sabik na sabik ka nang tapusin ang laban. Sa tingin mo ba nakagawa ka ng magandang paraan para ma-counter ang akin absorption technique? At dagdag pa dito ni Moro na dyan ka nagkakamali, gumagamit lang ako ng energy para mapuno ang tiyan ko ng napakadaming energy. Ang pagpapahina sa kalaban ko at pagpapalakas sa sarili ay isa lamang side effect ng akin ability at hindi ito ang primary goal ko. After ng pagkatalo mo sa akin ay kakainin ko na din lahat ng energy na meron ka. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na matatalo ako, paano? Salita nga ulit si Moro dito at sinabi nito na akala mo hanggang dito na lang ang kapangyarihan ko, isa kang hangal. At dito nga ay nagpalabas si Moro ng napakalakas na chi. At ito naman ay kinagulat nila Piccolo. Sa moment na ito ay sinabi ni Piccolo na hindi pa pala lumalaban si Moro ng full power.
Sa point na ito ay napakalakas na energy ang pinakawala ni Moro at nagsalita nga ito at sinabi nito na sa unang paghaharap nga daw nila ay wala pa nga daw siyang naa-absorb ng mga planeta noon, pero ngayon nga daw ay lahat daw ng mga planeta na na-absorb nito ay e-transcend nga daw niya para magkaroon daw siya ng isang level of godship. At dito nga ay mabilis na umatake itong si Moro dito kay Goku pero nasalag naman ito ni Goku pero sa point na ito ay niyakap na nga ni Moro itong si Goku at sinabi nito na naiintindihan na nga daw niya kung bakit hindi nga daw agad ni Goku ginamit ang Ultra Instinct ng kinalaban nito kanina si Saganbo. Kasi nga daw hindi daw ni Goku kayang i-maintain ito ng matagal. At mabilis na sinuntok ni Moro itong si Goku dahilan kaya nga tumalsik itong si Goku ng malayo. Sa next panel naman ay balik lang sa scene kung saan ay atin makikita itong sila Whis at Meres na patuloy na nag-uusap. Salita dito si Whis at sinabi nito na hindi pala ni Goku na master ang Ultra Instinct. Ang kinayanan lang pala niya ay ang Ultra Instinct sign. Sagot naman dito si Meres at sinabi nito na ganun na nga daw at hindi daw talaga kayang i-activate ni Goku ang True Ultra Instinct. Dito nga ay salita itong si Whis at sinabi nito na ang Ultra Instinct sign daw ay ang pinakadaan para ma-unlock ang True Ultra Instinct. Pero ang Ultra Instinct sign ay kailangan ng madaming amount of stamina para nga ma-maintain ni Goku ang technique na ito. At dagdag pa nga dito ni Whis na aware ka naman dun diba? Dito naman ay salita itong si Meres at sinabi nito na alam daw niya yun at nakadepende na nga lang daw sa kakayahan ni Goku kung paano niya ito ma-maintain hanggang matapos ang laban. At sa next panel naman ay balik lang ang scene dito kanda Goku at Moro. Sinabi dito ni Moro na umaasa ka na matatapos mo ng madali ang ating laban. Dito nga ay salita itong si Goku at sinabi nito na dapat pala na-realize ko na malalaman mo din ang aking kahinaan. Pero kung nagintay ka lang hanggang hindi ko na ma-maintain itong technique na ito. Sa tingin mo kaya mo akong matalo kung lalaban na din ako ng full power. Dito nga ay ginamit na ni Goku ang buong lakas na laban dito kay Moro. At sinabi dito ni Goku na pasensya na Meres ang pagbalance ng stamina ay hindi ko style sa laban. Dito naman ay salita itong si Moro at sinabi nito na may natira ka pa palang chi para lumaban.